Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-usa pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, April 7, 2026. Marites! Ay, hindi pala. Martes! Ano Marites? Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana, at ang ating Tuesday special, Astro del Castillo. May ice cream to. Good morning. May cherry pa on top of the ice cream. Special na special po yan. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23. Meron yan, Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA for the Box. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga doon sa mga nakapila sa mga gasoline stations. Haba kanina, pare. Mahaba? Bakit? Diyan sa BGC. Ano yung gustong-gusto nila nag-i-increase? Pinipilahan yung nag-i-increase? Parang enjoy na enjoy silang pumila. Enjoy na enjoy mag-increase. Grabe naman. Meanwhile, ang sabi sa akin ng mga nanditong kasamahan natin sa studio, walang mga jeep, pare, walang masakyan, at nakita ko nga, maraming taong gusto Hindi sumakay. kikita eh. So, hindi sila lumalabas. Aha, hindi kikita. Ngayon, ngayon pong araw na naman, kumbaga yung schedule ng increase. Ang diesel daw, as much as almost 19 pesos per liter ang increase ng diesel. Ang gasolina, almost 5 pesos. Okay? At ang kerosene ay 8 pesos. Mahigit-higit sa 8 pesos. Ayan. Pero ang nakakapagtaka rito po, ang Department of Energy ay tahimik na tahimik. Wala na silang pakialam. Ganun ba ibig sabihin nun? Yung ba message nila sa atin? Wala. Bakit ka napapabuntong hininga, Kinukompute Mr. pa Del nila, Castillo? pare. Ay, Analyze kinukompute nila. Parang every week na lang we're looking forward to better news and clear direction on what to take. Ano sasabihin ng DOE? Dapat po, sa ganitong pagkakataon, ganitong kahigpit ang pangangailangan, nahihirapan ng taong bayan, dapat ang DOE walang tigil pagpapaliwanag. Hindi yan tahimik kayo na tahimik. Lalo nagkakaroon ng duda. Parang to calm the fears of people. Kasosyo ata kayo ng mga oil companies Okay?
Meron mga report po tayo na tatanggap, mga fuel companies, pero ayaw po nila magpakilala. Hindi na. Sources said na yan. Tsaka Who asked not to be identified. or requested anonymity. Ayan, mga ganyan. Ang sabi niya, diesel supply remain tight. We all know that. Ang pinag-uusapan po rito, fair. Makatwiran ba yung presyong linggo-linggo na lamang. Pero hindi tumataas gano'ng oil, ang crude. Minomonitor ko yan weeks, yes. Minomonitor ko po yan. Hindi tumataas gano'n. Pero sa atin, saan naaabutin ang diesel? Baka po abutin na raw ng 130 ang diesel. Merong mga petrol station, ang mura. Yes. Nakakapagtaka, bakit may mga petrol stations kaya nilang ipasa ng mababa? Aalamin nga po natin yan yung aming Vice President dito, si Dennis, yung ating best dress. May kwento Dennis siya sa akin. Antenoro. Noong linggo lamang, nakita niya ang haba ng pila sa isang petrol station. Pinakita niya sa akin, may photo. 87 po yung diesel. Doon sa May Cavite, malapit daw sa Orchard Wow. Golf. Gaano kalaki ang difference niyan? Malaki-laki. Meron din daw dito sa May Show Boulevard, dyan sa may malapit sa SNR. Ganon din ang presyo. Petron din. Bakit hindi paliwanag ng Department of Energy? Bakit itong mga Petron gas stations na to nakakapagbigay ng ganyan kababa versus yung matataas na ibang gasoline? Siyempre, dati ko na pinaliwanag to kasi yung Petron may local refinery. Yes. Sila. Hindi sila Sila gano'ng lang. tinatamaan ng peso-dollar. Correct. Nagwala po yung peso-dollar exchange rate. Kaya yung mga nakausap kong dealer na Shell, napapaligiran siya ng Petron, talo-talo siya, sabi niya sa akin. Kasi di hamak na mura yung Petron kaysa sa kanya. Correct. Ang sinasabi na lang nila, which is press release, kasi mas maganda yung quality ng Shell. Yeah. Pero totoo ba yun? Actually, Actually, dyan ako nagpapakarga eh. actually, Pero ngayon, Petron na ako. Pero may May tatanong, Petron na nandito ako. na rin lang meron tayong batikang ekonomista Oh. rito. May mga katanungan, in-offer daw ni RSA, binibenta ko nga ang Petron or something. Na sinasabi nga ng iba, bilhin na natin ang Petron dahil mura sila. Is that a good idea or not? No, for us, of course, we oppose it. Pero i-declare ko muna, isa ako sa mga nag-avail ng IPO nung panahon ng ng Petron, no? Okay. So hanggang ngayon hawak ko pa from a Ganun ba? standpoint. Oo, hawak ko pa yung iba just Or for is the that sake a of knee-jerk ano. reaction? No? Pero again, going back to your question, hindi maganda yung history ng government in managing a corporation. Yun ang yung isa sa primary reasons so kung bakit i-oppose it's ko. just general management. Yes. But sa setup ng fuel industry, maganda sana. na kailangan may presence sa government. Maganda sana. So kung ang problema yung management, di lagyan ng mga professional talaga. Pero hindi Manong, yung mga hindi lang hindi lang panggasa. Actually, lahat ng mga utilities dapat government. Public service yan eh. Tubig, kuryente. Kaso lang, hindi nga, pero yung in terms argument of na kasi nami-mismanage ng government. yun eh. It's a solvable problem. Yes, yes. Bakit may mga government Political corporations na matino ang takbo? Yes. Bakit Few and far in between yun. well, we've got to find out why. Kasi kailangan sila dyan sa industry na yan. Kung sasabihin natin, hindi nila mamamanagement yan, sige, pabayaan na lang natin yung mga private companies to take advantage of us. That's unacceptable to me. Because business is good, the private sector is good in some aspects of Sa press release, maganda yan. Sa press release, payag ako dyan. Pero sa aktual na epekto sa buhay natin, something must be done. Hindi pwede sila na lang ang nagdedesisyon. Tapos regulatory capture pa sila. Yun ang matindi road. So yung mga private po, yan po mga basic industries, power, water, transportation.
Ang tindi na regulatory capture. RTFRB lang. Hindi naman Patay ka. ang tingin nila sober regulatory No, management. regulatory tas, capture. pinapatas nila ang proteksyon Hindi. sa private sector. Hindi, at proteksyon abuso. sa consumer. Hindi, walang Walang middle ganon, ground walang sa ganon. regulatory capture. Abuso yun ba? Sigurado abuso. Lagi. O ngayon, magmi-meeting daw, pare. Right. Si presidente. Yung DB development development budget. Coordinating Council. Magmi-meeting daw sila ngayon at isasubmit nila sa presidente ang mga proposals to address soaring oil prices. Ngayon lang kayo magmi-meeting? Ngayon lang kayo ilang buwan na ba itong krisis natin? Dapat nga yan before nilusob ng Amerika at ng Israel yung Iran, nag-meeting na kayo. Dahil dapat in anticipation. Alam nyo naman lagi nangyayari yan. Tapos ngayon lang kayo mag-meeting. Ano to? Dapat siguro wag natin sweldohan to mga economic managers. Dapat may batas bang ganon? No. Ha? Dapat may batas for that, no? Yung Na mga unproductive government agencies. Tanggalin! Hindi na kailangan ng batas, Astro. Tanggalin na lang. Tanggalin na lang. Tama, Oo. tama. Paano yung mga... patabahin paano ba mo mga eh? civil service- Even a trained monkey can actually do that job. Hindi, paano kung civil Para service dun sa- protected? Ha? Paano kung civil service protected? Appointed Ayun. dyan. Appointed yun. Appointed dyan ng ano. Ngayon daw po sila magbi-meeting at magsasubmit ng proposals. Medyo maaga po ata. Baka naman nabibigla lang kayo, napaaga ang meeting nyo. Dapat next year pa kayo mag-meeting. Oo nga, oo nga. Yan po ang announcement ni Presidential Communications Yusek Claire Castro. Okay? Yun po ang katakatakang balita ngayon. Bakit magmi-meeting sila ngayon lang? Meron ng pinag-uusapan ito, pare. Fuel rationing na. Yan na We po heard, ang mga we heard. pinag-uusapan ngayon. So, ibig sabihin, supply natin talaga nanganganib. Well, hindi naman. Sakali. Or, well, Hindi naman. Anticipating We the worst don't know how long this is going to last. Antici- So mabuti pang magkaroon na tayo ng measures. Anticipatory din sila. Ayan, ayun ba yun? Hindi regulatory cap. Pare, I look at it this Pero way. hindi plano lang to Ikaw eh. naging basketball player ka. Oo. Anong ginagawa ng mga coach? Pag ano? Nag-meeting sila sa kwarto ng coach, nanonood ng mga Tapos? dating laro. And Pag- from there, In the middle of the game? wag naman middle of the Eh, game. kaya nga. Medyo bago naman ang game, pare. Eto, last quarter na eh. Tsaka pala magmi-meeting, last quarter na. Pare, ano ba klaseng economic managers tayo? Lightweight na nga sila. Wala na Huli nga pa. mga brilliancy. Huli pa. Ay nako. Ano ba yan? Even a trained monkey nga. Open daw po ang presidente to study the proposal. Pag-aaralan lang pala. Open to study. Kita mo how they hide things sa words nitong si Presidential Communications Office Undersecretary Yusek. The president is open to what? To studying. Ayun. Pag-aaral. Non-committal ba? Para si Joel. Yung mga style ni Joel. Gusto niya gano'n. Dapat non-committal ka. So, open daw po sa fuel rationing. Pag umabot tayo ron, pare, nako, katakot daw. Mas mataas ang presyo. Pag Mas rationing. tataas ang of No, course. black market. Oo. Mas tataas ang Pag nag-rationing ka, anything that distorts the market or stifles supply, merong parallel market, black market, may rationing eh. But you need more than the gasoline. Bibili ka kahit magkano. Yung mga gasoline station, magkakaroon na ng parallel market. That's the danger of rationing. Diyan, importante ang government. Ito na Ilang naman. buwan na nga yung crisis eh. Ngayon lang nagmi-meeting. Diyan ang importante Aha. ang Paano ba yan? Uutusan na naman ng PNP. We will go after this, Anong go after? yung black market.
Ito nga oil smuggling, hindi mapigil eh. Di ba? Oo. At this time, dapat sasabihin mo, kausapin mo yung mga smuggler. Pare, sama ng panahon eh. In good times, maybe, kayang i-tolerate yung inyong smuggling. Pag masama ang panahon, makisama kayo, wag na muna. Bayad muna lahat para may perang gobyerno, pantustos ng mga ayuda sa mga nangangailangan. Dahil ang ayuda, matutuloy yan talaga eh. We'll have to... Well, Whether we like it or not, like it or not. may kailangan magbigay ng ayuda. Okay? Tama naman. But again, kailangan alam rin natin yung moving forward on how to source also funds. So dapat yung mga institutional reforms mo should be focused by government, no? Kasi yun yung mag-generate ng kita, ng revenue for the economy. Otherwise, wala ka na pagkukuhanan ng ayuda, no? So, actually mas interesado ako Joel Saan? is paano na kaya nila ni-realign yung budget ngayong Yes. crisis na ito? Ano na? No? Walang report eh. Anong pangtapal? Di ba? Dapat yan noon pa, sinabi na ganito po ang gagawin natin. Ito, hindi na muna kailangan ngayon kasi may crisis. Lagay natin rito. Dapat sabihin na agad ng ganon. Mabilis ang aksyon. Mabilisan. Di ba? Ito nga yung sinasabi mong tax. Kung tatanggalin o hindi tatanggalin. Atras-abante. Yan ang unang-una nilang proposal. After Anong klase more than a more month. than month. Yan ang unang proposal. More than a month. Ngayon pa lang daw sila magbibigay ng rekomendasyon sa presidente tungkol dito. Ito pa lang ang pinag-usapan nating krisis, ha? Meron pang krisis sa Pagkain. sa summer. Krisis ng tubig, El krisis Nino, ng pagkain. El Nino, pagkain po, darating yan. Wow. Ano? Paano Okay. yan? Oo. Ang sabi po ni Lacson, may hanggang... task force ang agriculture. Nag-set up sila. Ano? Para palitan yung dati nilang ad hoc Teka. decision making. Yung bang task force, masarap kainin yan? O ano ba lasa niyan? Maganda sa usawan. Basta may sausawan, masarap. Ayun. Tinayo na nila. Sabi ni Lacson, I don't know if you agree, Astro, 200 billion daw ang mawawala pag ginalaw yan tax on fuel. Tax on fuel. 200 billion ang estimate niya. Pwede. Ako 100 plus lang, Pero pwede. Around Pwede that 200 billion. 100 plus towards the 200. Kasi Pwede baka naman. kinocompute Yeah. niya pati yung smuggled eh. Dati nang wala yun, Senator. yung pwede naman yung yun. nawawalang revenue. So yung aking salamin. Okay. In fact, pare, I have to mention that nagsalita na si Secretary Chu Laurel. Ano sabi na naman? Sabi niya, I think extreme ang assumptions ng magkakaroon ng food security crisis because hindi fina-factor in yung mga interventions ng government. Pero Mitigating measures. ito na lang sagot ko, Secretary. You cannot deny the fact na pataas po ng pataas ang presyo ng pagkain. Mhm. Ang dinidebate mo kung gaano katindi. Mm. Yun ang kanyang objection lang, extremes daw. Masyado naman yung prediction. No. Pero at this point, pataas na po ng pataas ang presyo ng pagkain sa palengke. Ang bigas tumaas na. Ang karne tumaas na. Immediate po ang reaction dyan. Lahat. Now, kung we will hair splitting tayo, kung gaano katindi yung degree ng paghihirap namin, At hindi pa nire-reflect yung planned government interventions. Asaan? Planned Asaan? na eh! Asaan? May government intervention. Gusto mo pa? May plano. May plano. And then mga boss, talagang kailangan dyan, whole of nation approach na yan. Maganda naman talaga, nagli-lead rin ng DA. Okay. Hindi maganda yun. Walang Hindi, ginagawa eh. In terms of food production. So dapat may whole of nation approach pa rin talaga, no? Kaya nga sabi ko, every time na may dapat magkaroon na rin tayo ng katulad ng ginagawa ng ibang bansa na mayroong crisis management system. Bakit wala tayo niyan? Exactly. Dapat Taon-taon may krisis tayo. Exactly po. Yun nga po eh. And tingin po natin, ang tingin ko, hindi naman ako taga-gobyerno, yung NDRMC, magandang institusyon na suportahan, So yan, palakasin. dapat yan, Pero NDRMC, nakafocus lang no? kasi siya sa natural eh. Sa natural Ngayon, disasters. kailangan
i-amplify yung kanyang mandate. Hindi, mandate sa doon nga sinasabi ko, man-made. Astro, yung NDRRMC na yan, napakahirap pa i-pronounce ng pangalan. Napakahaba. Bakit hindi natin palitan na madali na lang tandaan ay ang lagi na lamang kapag mayroong disaster, ang nakukuha natin, statistics. Ilan ang namatay, ilan ang nasaktan, puro statistics. Nakalagay doon sa kanilang charter. Sabihin na natin charter, yung batas na naitatag yung walang kakwenta-kwentang grupo na yan. Ang nakalagay doon, ang kanilang main purpose to establish resilient communities. Nagawa ba yun? Ito, responsible for ensuring the protection and welfare of people Okay. during disasters or emergencies. Ayan, puro statistics yan. It coordinates disaster management, allocate resources, and operates the Office of Civil Defense. Ayan. So, palakasin na lang siguro natin. Meron kasi din medyo dyan whole to of establish resilient communities. Yes. Yun, Para nasa sa baba. akin yun ang Nasa number baba, one na nasa trabaho baba. mo. Kesa yung mag-statistics ka. So, whole of nation approach, Aha. multi-sectoral approach. Ito palakasin na lang to. Aha. Palakasin na lang to. Ito pong crisis na to, hindi nagsisimula pa lang. Okay? Nagsisimula pa lang itong fuel. Magmula dyan, manganganak yan, pagkain, bilihin, lahat. Pamasahe, yun ang number one ngayon. Yung mobility ng mga tao. May pinsan ako, pare, meron siyang gasoline station. 60% down ang sales. Why? Because of the tricycle. Ang mga tricycle daw, kasi sa probinsya siya eh. Ang mga tricycle, yan ang bread and butter ng mga gasolinahan sa probinsya. Yes. Kasi yan ang main mode of transportation. Ang mga tao raw po, hindi na nagta-tricycle, naglalakad. Naglalakad na. So yung mga nagta-tricycle, di na bumibili gaano ng gasolina. 60% down. Probinsya to So mobility ay problema ngayon. New player siya or Di, ano siya? yung regular one of the station. big one of the big three. Oo. Malaki tama Tama, pare. Okay? Tama. Yan ang mga epekto. Ito meron, at saka dyan mo makikita na yung mga iba-ibang klaseng kalokohan. Di ba meron nagpagas, tapos tinakbuhan? Oo. Yes. yes. Yan na. Nahuli na raw. Nahuli na. Nahuli na. Ito, meron daw fuel tanker, ibig sabihin truck, nakaparada sa may isang private house, nag-a-unload ng fuel. Yes. Lakas ng loob. Delikado rin yun. At saka kitang-kita ka no, na nandun yung Diyan sa tanker. Quezon City raw po, at ikinomplain ng mga neighbors. Teka, saan yan kinakarga? Saan niya tinatago? Oo, Kung precisely. masusunog. Kaya nga Saan yun nag-complain. nilalagay? Meron. I think nakita ko yan, napanood ko sa TV. Ang sabi po ng pulis, kakarguhan daw nila. Anong cargo? Anong charges mo? Sige nga. She bought it with hard-earned money. Hindi. Yeah. Ninakaw ba niya yun? Hindi niya ninakaw yun. So, anong charges doon? Anong pwedeng charges? Hoarding. Kasi Diba? yan, Hoarding? residential Wala ba? Hoarding ba? Residential. So, Kailangan ng permit. Kailangan ng Pero permit. really, Yun ang balita yan, may technical. gumawa talaga na. Safety Meron. yan eh. Sa Quezon Hindi City. kasi may kakilala akong jarista kapag dati sa buhay was mulling over that idea. Magkarga na rin kaya ako sa bahay ko. Ito, tanker ha? Oo. Yung nakaparada sa Tanker. bahay. At ang palusot ng may-ari, kailangan nila sa opisina. Bakit nasa bahay ko? Bakit nasa bahay? Tsaka delikado yun bro. Meron kang... May permit ba yan sa Bureau of Fire Protection? Yun pa. Kailangan yan. Pag combustible ang ini-store mo, meron kang permit. Ibig sabihin, may mga ganyan na ngayon. Naayos na nila ang BFP. May mga ganyan. Yan yung unang inayos nila. Because of the problem, the crisis, may mga ganyan incident na Oo. tatakbuhan mo yung gasolina. Ay, mga ganun. Nagkakarga. Illegal na iimbak sa bahay. Ayan. Mahirap. Magbibigay na rin daw po ng ayuda outside Metro Manila. Wow, tagal na natin naririnig to. Sabi ng DSWD, magsisimula na raw po sila mamigay ng cash
relief assistance sa mga tricycle drivers outside Metro Manila starting tomorrow. Bakit ang tagal? Mahigit 1 buwan na po itong krisis na to. Mahigit 1 buwan na, taas ng taas ang presyo ng Inayos gasolina. pa yung mga listahan. Ayaw ba? Oo. Matagal tayo sa mga listahan eh. Bakit hindi? Laging ano eh. Ibig mo sabihin, bago mag-krisis, di nila inayos? Hindi, parang hindi. Ngayon pa lang nila ayusin. No. Ayaw pumayag si Mayor doon sa listahan nila. hindi. Ako Kulang yan. mo. Kulang. Tsaka hindi ko mga butante Hindi yan. butante yan. Pero yung mga local government, anong kayang action nila in trying to help also? Wala nga eh. Ay, meron. Transport Meron. industry. Ang Pero Marikina, libre sakay. Oh, yun. Yun ang pinaka-basic Ang Marikina raw po, Oo. bumili sila ng mga e-jeeps Or gamitin at sana magbibigay yung, ng libre sakay. Or Okay. gamitin sana Okay? yung... Sa... In their own small way, oo. Yung mga ganyan, may pera naman sila eh. Ang Pasig, sinimulan na yan. Although hindi naman po lahat kasi makakasakay ng libre dyan. Yeah. Okay? So, sino lang ang pwede sumakay? Ang gawan yan. First come, first serve. Bakit bumili pa Wala sila ng sistema. sasakyan? Hindi na lang ginamit yung mga jeepney drivers or tricycle drivers. I-hire. O, Yeah, i-hire, ano, diba? para at least Oo, diretso na. umikot, Hindi, walang oo. kita ron eh. Nakikita nga yung mga driver. Kikita yung driver. Yun nga ibig ko sabihin. Na ito, yung DILG, Pero, Pero, ikaw talaga eh. DILG naman gumalaw. Kasi Libre ano, sakay. hindi libreng sakay. Kasi pag naglalabas kayo, lalo kayong gumagamit ng kuryente, ng ilaw. Oh, ngayon. Stricter curfew at for minors at ban on public drinking and late night karaoke. Mamaya maganda Past yan. 10 Gusto ko yan. Oo. Gusto Ang ko bawal yan na yan. nakahubad. Are, Gusto ko yan. Walang disiplina kasi. kasi eh. Oh. Sa Manila naman po, City of Manila, ang sabi ng government, balik na raw yung free jeepney rides in the city. dati meron. Meron silang 200 plus PUJ, Public Utility Okay, Jeepneys. 200 plus Mga drivers na sumali dyan sa libreng sakay program. Okay? Ang mga jeepney po ay bibigyan ng fixed income na 3,500 per day. That's not Pero bad. libre sakay na. Uy, 3.5 ha? Yung 3,500 budget per LG. day ang driver. That is not bad. Yan ang sahod mo, pero Libreng sakay. hindi ka na Huwag maniningil. ka maniningil. Oh. Okay. Kasama na yun sa bayad ng ano. I think that's a viable. I think that's a viable. Kasi may pera naman Rather than LGU. ayuda. No? Oo. Mas maganda yun. Diretso sa tao. Hindi na Yung sa- sinasabi mo na yung Marikina, baka nga mag-hire sila ng e-jeepney. Yung mga nagpa-apply na Pwede, e-jeepney. baka yun yung... Pero internal lang ng ruta nandun lang sa... Okay lang yun. Okay lang rin. Okay lang yun pa rin. May Makakatulong mobility yun. pa rin eh. May Ang mobility. question po rito yung mobility. Kailangan mo pumasok. Ang mahal ng pamasahe. Kailangan mo maghanap buhay, negosyo. Halimbawa, ano ka, karpentero. Hindi na makakayanin yung pamasahe. Nung sahod mo. Oo. Okay. Yung mobility, importante yan sa economy. Ngayon, paano pa kaya to? 20 million daw ang set aside ng Manila. Hmm. Baka pwedeng gayahin niya ng mga iba. No? I-hire mo yung mga jeepney o 3,500 ka a day. Laki nun. Kakagatin ng mga jeepney driver yun. Huwag ka namang manghihingi ng ano. Huwag ka nang magkokolekta ng pamasahe sa libre siya. Mga certain routes siguro. Yung 3.5 na yun, kasama na yung boundary siguro. No? Lahat. Oo. Lahat na yon. Lahat na yun. Oo. Pwede Iikot yun, na yan sa kikita ano, ka. Iikot na yan sa local economy. May Oo. kita yung driver, may pambili ng bigas. Total, sinasayang Kikita lang na ng yung mga sari-sari LGU yung store. pera eh. Hindi dyan yun nalasayang. Ako, the best talaga na Sinasabi. diretso na nga talaga. Oo. Okay, 8:32 na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Ayan na ba? Oh. Wala pa eh. Wala pa rin. Wala pa.
Oh, Task force pa lang, Bingi task ata yung mga Task force, task force. DOT. Task force. Meron na ba campaign? Ito, sabi po ng Publicus Asia. Okay, bagsakan ang mga approval and trust rating pareho. President Marcos at Vice President Sara Duterte. Bagsakan. Yung kay President Marcos, dahil daw po wala pa sila nakikitang big fish sa flood control controversy. Mamaya pag-usapan. Pagkatapos, yung pinakulong si President Duterte sa Hague. Pangatlo, malaki-laki to 16%. Yun ang issue sa kanya. Ay yung dissatisfaction sa government measures in the face of rising fuel prices. Yan po, wala tayong magagawa dyan. Talagang mataas ang presyo ng fuel. Okay? Ang kay Sara naman daw po, impeachment complaints 33%, mishandling. Malaki-laki yun, 33% ang nagsasabi, kaya bumagsak. Doon din may kinalaman din doon sa kaso ni Rodrigo Duterte. At yung sinasabi niyang she regrets supporting Marcos in 2022. Yan daw po yung mga dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang approval and trust rating. Okay. Wala yung hirap ng buhay. Yun ang sasabihin ko. Sige nga. Sa ekonomiya. Mhm. Wala eh. Ano? Baka naman hindi sinama sa Sa mga tanong. questionnaire. Hindi, rising fuel eh. So, hindi pa nararamdaman siguro. Hindi pa, baka hindi Pero pa. kahit na, dapat na lahat na may socio-economic dapat usually pag Kasi survey, nung di ba? ano pa to itong survey na to, medyo Early hindi pa this year. hindi pa masyadong ramdam. So Ghost yung Projects fuel and rise. ano palang issues. Yung Ghost Project, yung mga issues. Ano yung gusto mo sabihin sa Ghost Project? Para yung Hindi, ganito. Si Ombudsman has already said they are now compiling the necessary information from all of the sources, Senate inquiry, ICI, etc., because on the base of all of the information that they have, they are preparing a case of conspiracy to commit plunder against against the former Speaker Romualdez, former Senate President Escudero, yun ang nasa news and nga, others. so pareho leader ng Yeah, because conspiracy... Both houses. Kasi pinag-aralan nila yung 24 budget at saka 25 budget. Okay. Ngayon, doon na nakita that there was really an effort. Sinasabi nila, hindi sila gumawa nun eh. Sabi ni dating Speaker Martin Romualdez, Do not talk to me about that. Talk to the Sandigan Bayan because that's where... during the trial, ipakita niya. Oo, hindi ngayon. Ah. The prosecution is the prosecution. In other words, if the prosecution believes that they have the necessary evidence to put them to So trial, it's a yun na. conspiracy. As It's far not just the act of yes. one man. No, it's a conspiracy. Hindi siya... So kasama lahat ng congressman. Hindi. Kaya nga, the issue that will... Lahat ng kumitang senador kasama. No. The issue that will come to fore will be this. Sino-sino yung mga kakasuhan ng conspiracy to commit plunder and sino-sino yung mga kakasuhan na kung nag-commit ng technical malversation and in other words, it's a Magkahiwalay. gradation. Kasi yung technical malversation, sigurado kulong na yan. Kulong na yan. Ito, matinding bakbakan to. Bakbakan to. Itong conspiracy. Oo. Yung malversation, klaro eh. Ghost Project, Klaro yan. kumuha kayo ng bayan, Pera. kulong ka. Oo. Boy. Yun. Oh. Eto conspiracy, kasi wala kang katibayan Oo. against Martin, against Cheese. Jeez, wala. Wala pong diretso, hindi ka mukha nung flood control. Na diretso Na binigay. diretso, binigay yung pera. Oo. Wala yung project. Yun. Klaro. Oo. Open and shut case. Etong sinasabi nilang, hindi naman mangyayari lang kung walang blessing ng ito na. leadership eh. Oo. Ito yung na. theory ni... Ito yung theory ni Ombudsman. Yes. Yes. Yan. Yan na. Mahaba-habang bakbakan. Sumagot na ba yan. yung dalawa? Wala pa. Pero kasi, sinabi lang yun ni Ombudsman because sabi niya, ito yung nakikita namin on the basis of our analysis of all the information that came from all of the investigation and the analysis of the 24 and 25 budget. Ayun.
Kitang-kita ang difference. Ano to? pero noong 24 meron na eh. Kaya, Nagsimula yan, panahon ni President Duterte. yes. Kasi, nung bumaba yung Aquino administration, meron silang 1 trillion na hindi ginasta sa budget. Kailangan gastusin yun para, ayun na nga yung sinasabi ko, nabulunan sa pera. Oo. So, nagsimula yan sila, di ba sila Diskaya, sinasabi Diskaya, nila, nung pa. 2016 kami. Oo. So, baka dapat si Ombudsman, balikan din Hindi, yung sinabi mga niya. yun. Sinabi niya yun. Sinabi niya. Sinabi niya yun. Pati si na Velasco. Yung mga pattern na yun. Kasi Mark it's- Villar. Kasi it's a pattern. Ang pinag-usapan yeah. is a pattern. Si Yap, kailan ba sumikat yun? Ayan. Kailan ba sumikat Ayan, yan? yung Eric Yap. Sinong Yap? Eric Yap. Eric Yap. Bumili nga ng yung bahay ni Gabi Lopez. Binili Sa niya. Ayala Heights. Ayala Heights. Binili niya. Wow. Dinimolish, tapos gumawa siya Yan ang sarili. bago. Nagbago. Hindi naman siya nakatira doon. Oo. Kung sino siya mga pamangkin, mga ganun. Wow. Ganon. Ganun kayaman. Ganon katindi dito. Saan galing yun? Meron ba siyang So, visible na mabalik tayo. negosyo? Meron ba? Plunder ang ang habol natin. Conspiracy to commit plunder. Conspiracy. How is our track record with regards to plunder cases, if I may ask? Wala pang Wala nakukulo pa eh. I mean, from since Joseph Estrada to... Hindi, kasi ang sabi ni Boying, gumagaling na yung sandigan. Ayun. Gumagaling na Gumagaling na mag-acquit. To acquit. To Iba acquit. talaga pag nagbe-birthday, no? Alin? Nagiging aggressive dun sa role niya. Hindi, nag-birthday. Nag-birthday March last week, di ba? 31st. Hindi, merong ano yan. Hindi, meron. Kasi, kumbaga, Hindi, pinariringgan ko lang third naman. life niya na to eh. Third life na fourth to. life Oo niya nga, na ata to. Fourth life. Malapit ng ano yan eh. Pero at least naman, sabi ni Chubibo, tapos na raw yung phase 1 ng EDSA rehab. What is the first one? Which one is Basta tapos na. Huwag mo na Phase 1 daw, tapos na. Okay. Masaya tayo kasi yung ating daanan ng sasakyan mula Rojas Boulevard hanggang Orense, tapos na. Ross Boulevard hanggang Orense. Okay. Tapos na ang hindi naman. Sandali, I will correct you. Ano? Yung copy Tapos na. na dumating sa mga desk, nearing completion, wrapping up. Ganon? Tagalog tapos na raw. Oo. Wag, Ikaw naman, tinatabla mo pa si Chubibo eh. ayos na eh. Ano to eh? Oo. Lost in translation ito, Brad. So, yung mga dating may sign doon, caution, uneven road. Wala na yan, Wala na yun, ha? wala na yun. Yung biglang bumababa na lang bigla yun. Wala na yun. Pinatag na nila. Binatag na nila. Okay. Eto, Astro. Ang agricultural trade, Yan. medyo bumaba yung deficit noong Pebrero. Medyo bumaba. Hindi dahil sa bumaba ang import Oo. ng agriculture goods. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang increase. Ang kaya bumaba po, maganda ang performance ng exports. Oo. 7% increase year on year. Pero yung yung import po ganun pa rin. Steady. Steady. Ano ibig sabihin niyan? 1.6 billion noong February. Nangangahulugan to sa 1.616 billion sa 10 buwan. Sa, di ba? Mga 19 billion, 20 billion. Mahigit 1 trillion talaga ang ating agricultural imports. Paano ba to? At ang mahalaking bagay dito po ay cereals. Hindi ba natin kaya magtanim ng corn, ng bigas? Yung wheat, sabihin na natin, hindi na natin kaya yan. Pero di ba natin pwedeng galingan? Pwede tayo Sa gumaling rice talaga. at corn? Alam mo ang panahon ni Wala sinasabi ito si King of the Road eh. Alam mo Wheat and panahon, rice. panahon ni Secretary Tanco, San Escudero. Ano tayo? Surplus nga tayo eh. Kaya, pati yung silage. Alam mo kung saan malaki Masagana. pati dyan, Brad? Yung tungkol dun sa pakain. Yeah. Pakain. Pakain ng manok, baboy, siya yung mga baka. ganun. Kayang-kaya Feeds. yun. Alam, ang San Miguel, self-sufficient sila sa ganyan. Ni-import part of it, pero meron silang mga contract growers.
na pagdating sa mga feeds, etc. and everything. Kaya naman yun eh. Headline, supply ng pagkain, tututukan. Yun ang Ayan. headline kahapon, no? Oo. Sabi ko sa kanila, hindi ba pwedeng supply Ng ng pagkain. pagkain, padadamihin? Oo. Hindi ba dapat ganun? Tututukan. Tututukan lang. Ano yan? Nakatutok ka ngayon, tinitignan. Hindi, ano ba? Ano yung ginawa pare? Task Task force. Oh, Task task force. Food security. Oo. Kasi to replace the ad hoc. Oh, yes. Sabi ko, inamin nyo nga ad hoc nga kayo gumalaw. The ad hoc system of data Ano ba? gathering. Eto, may permanente na. Oo. Walang ginagawa. Hindi, yung... Dati kasi, yung ad hoc, Oo. temporary lang, Yeah. na walang Baka ginagawa. nandulas lang si secretary dun sa... Ngayon, cabinet task ad force hoc. na kayo, permanente na kayong walang Walang ginagawa. Hindi. Gagamitin nila ngayon yung data na kinuha ng ad hoc committee. Yun ang plano. Oo, yun ang plano. Mangyayari ba kaya? Walang Gusto mo pa may mangyari. walang walang Ganda ng pinagibayan ano, doon. release eh. Walang pinagibayan doon sa ano pa meetings that produce other meetings. More meetings. Ang panlaban nila, pare, Pa-meeting eh. may price cap on imported rice. Oo. Yun ang solusyon natin Meron sa price cap. food crisis. Sinabihan na yung mga kasi 'di ba last week Hindi nga, anong value nun? Magba-black market lang yung mga yan. Di ba last Hanap week- ng ibang outlet. last week sinabi ko that we are working with the National Association of Cooperatives. Yung National Association of Cooperatives, they would like to augment yung nabibili nila na local rice with imported rice. Kasi kulang. Paghahaluin. Paghaluin sana. Sabi sa kanila, hindi kayo pwede mag-import ng more than 45 pesos per kilo. Ha? Sabi, gusto nga namin mas mababa eh. Bakit nyo kami sinasabihan? Bakit na ang taas ng price cap? Oh. Ba't 50? bigyan nyo kami ng allocation. Huwag nyo ibibinigay nyo kung kani-kanino yan. Yung co-ops. Hindi naman kung kani-kanino eh. Kumpare ng mga taga-Department of Agriculture yan. Partner nila sa business. Hindi po kung Hindi kani-kanino yun. hindi kung kani-kanino. Oo. Ano, ang tanong dapat kay Astro, meron ba mga investors na talagang masigasig sa agriculture? Sa ngayon? Sa local, sila ano pa rin eh. Sila Agri-Nurture, Yung sila... San Miguel, siyempre. San Miguel, of course. Ayan, Pero eh, hindi na given nagano yan. eh. Walang- Hindi na walang hindi na nagdagdag. nagdagdagan eh. Oo. Wow. Okay, Sa Kailangan pagkain talaga. ka mo? Sa pagkain, sa pagkain. Yung charion Kaya- pan. Yung, The CP, okay yun. CP. Hindi yung Thailand, ano lang sila? Consolidator. Consolidator. Yes, Hindi sila mag-i-invest nung talaga sa lupa, sa production, hindi ganun. Ang kanilang papel dito sa Pilipinas. Dapat ang kumuha niya talagang papel na yan. Ay yung mga malalaking korporasyon. Dapat ibalik siguro yung ano eh. Dati kasi, FM time, sinabi, pag ikaw meron kang 100 employees, ito ang gagawin mo. Sa pagdating sa food. 1 kaban a month, ang bibigay mo dyan sa employee mo na yan. Kaya sa wage increase. Kaya sa wage increase. Ito yung package mo. Tsaka makakatulong ka sa farming sector, sector. tataas ang production ng farming sector. Ikaw ngayon, di Yes. ka na problema sa mga Empleyado mo. Oo. Tapos, you're pleasing City Hall. Oo. No, What's we're more? already pleasing them. We're doing their CLUP for them. Yung, Ano yung CLUP? Yung Comprehensive land use use. plan. Ginagawa namin yung para sa kanila. Itong kaming malalaking mga... Real estate. Oo. Para makamkam not nila. necessarily conglomerates. Para later on, madali nila Walang makamkam. expertise ang LGU to do it. We have the, because Ito. the private sector is better at doing these things than... Ang pinagmamalaki ni King of the Road kasi, yung kadiwa. At saka yung 20 pesos per kilo. Per kilo. Yan ang kanyang measure. But hindi sa production tayo Oo. mag-concentrate kaya. Ay, hindi ko maintindihan yan, pare. Yun na nga. Zero ang naririnig natin sa Department of Agriculture tungkol sa production. Agri will be hit by this Oh, yes. ongoing global Of course. global oil crisis, and ito nga yung summer. Tatamaan na naman tayo ng El Nino. yung food productivity natin. Sigurado yan. So kailangan talaga those are- handang-handa Those sila. are extreme assumptions daw, sabi ni Secretary Chun Lauren. Amidst Gusto the mo- planned government interventions we are Gusto mo going ng to do. framework? Ito, dala ko. Yeah. Agri framework. Kitang-kita naman Marami sa na trend pong eh. sekretary nag-aral dyan si Tourism. Marami na. Kaya yung sinasabi niyong OA. Si
si Astro. Ito, ang kanyang mga katoto, mga tiga UP Los Baños nga eh. Alam nila lahat yan eh. Marami sa mga tiga UP Los Baños nasa Thailand, kung saan saan sila Vietnam. Si Sebastian, hero ng Vietnam. Yes. Kasi Oo, na-boost yes. niya yung productivity. Boost niya Yes, ng- yeah, inawardan siya. Yes. Sebastian Si Hu. Leo. Leo Sebastian. Yung Now the dating, president yung of DAP. Senior Ano yan undersecretary. ni dating secretary Wala. Wala, Ilocano to eh. Si dating tiga Davao. Ay, Yung- bakit hindi yan ang gawin nating Hindi, agriculture na-intriga nga secretary? eh, di ba? Inintriga nga siya. Inintriga nino. Yung sa... Yung mga, alam mo na, sa sugar siya Sa tinira. sugar. Oh, doon siya Hero natira. ng Ng Vietnam. Vietnam. Yes. Alam niya, Filipino. At saka he has nag-usap kami ni Doc Leo. Nag-usap kami. Alam mo ang problema? Isa sa mga malaking problema. Maski na yung mga hindi naman rice producing, kumukuha ng rice subsidy, hindi naman dapat. Yes. Isa pa yan. Fertilizer, seeds, etc. Kumukuha rin sila. Kaya yung key production areas, wala na yun. As far as is concerned. Honestly, in terms of agriculture, ang dami na. Ang dami. Ayan, oh. Tonelada na ang mga studies niyan. Oh, kumpleto Political will na lang and talaga local government Agriculture cooperation. and aquaculture. Cooperatives. And Ayan, aquaculture. aquaculture. Ito ang ganda nito Meron ba sinasabi dyan, by the way, tungkol sa logistics o ano? Kasama yun. Kasama. Kasama Kasi yun. kinamatayan na ni Farm to parang market. Rene Pamintuan Kasi na. nandito nga, I think kakilala Yeah. ni Astro to. Yeah. Pablito Villegas. Yes, Si yes. Pablito, logistics guy ito. Yes, yes. He was with Land Bank before, he was with UP, Yes. etc. Naging UN consultant. Yes, He's yeah. back. Naka 4 na buwan na nag-uusap sila kasama yung mga grupo Batanggenyo. natin sa grupo natin sa Coconut. Okay. Hanggang ngayon wala nangyayari. Sabi po ng Department of Agriculture, may announcement sila. Ito na. Yung mga producer daw ng sibuyas Ayun. diyan sa Mindoro, mapanatag na kayo. Huwag kayong mag-alala. Meron na raw silang plano. Ayun. Thank you. Meron daw po mga interested buyers ng inyong mga sibuyas. Ano na naman. Ayan. So wala na. Ayos na, problema. Hi, May interested. plano na. Merong interested Diba buyers. ganun yung sinabi 8 last year? institutional buyers interested. Institutional buyers. Interested. Institutional, ha? Oo. Interested na. Oo. Dati hindi interested eh. Dati wala eh. O ngayon, interested na. Yan po ang pinagmamalaki ng pinakamamahal ni Paring Winer na Department of Agriculture. Meron na raw interested buyers. Hanep. Paano yung problema ng smuggling? issue Tsaka yan, na yan. Interested buyers muna. Ikaw talaga. Ang laki ng issue yan, ha? Malalaman naman yan eh. Kasi kung wala sa yung plastic Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa 10 plano ng Department of Agriculture, may plano to, di ba, sa onion, interested buyers. Sa 10 plano niyan, 11 hindi nangyayari. Marami silang pag titignan mo lahat yan, mapupuno tayo dyan. Okay. Nangangako daw po ang mga gumagawa ng mga gamot. Pharma, Private Hospitals Association of the Philippines. Wala pa raw po shortage ng mga gamot. Wala pa. Ano, magkakaroon? Pero yung mga mga materials na ginagamit nila, Tataas yan. Oo, tataas yan. Tumataas na actually. Plastics. Yung mga plastics na yan, yung mga containers. Aha. So, hindi raw po malamang hindi pa magtataas ng gamot, ng presyo ng gamot hanggang June. Hanggang June. Ano ba Pagkatapos kayo? ng June, bahala na kayo sa buhay nyo. Grabe kayo. Hanggang June. Kayo naman. Kailangan bumili na kayo ng inventory nyo ng isang taon ng yung blood pressure medication. Hindi, nagmura na pala yan, no? Hindi, pare. Kung ako ang government, ang laki ng aking hold over this pharma. Oo. Lahat ng government hospitals, lahat ng LGU, alika, bigay nyo sa akin, sa DOH, alistahan nyo. Tama. We will negotiate for a good price. Tama. Kasi pare, may power ka kung ikaw ang bumibili. Ang problema, hindi natin ginagamit yun. Why? Kasi nilalagyan Tama.
yung mga purchasing officers ng mga government hospitals, yung mga LGU, nilalagyan ng mga pharma yan. Please, there is a procurement law. We Really? have to go through bidding, etc., etc. Really? Yes. Really? Hindi, kaya nga sabi ko, ang sabi na, Agree, hindi, no? sabi natin dito sa Department of Health, tanggalin niyo na you get to Sa laki ng budget, ang LGUs pare kung bumili ng mga Oh. gamot yan. Eh di ba? Eh kung pagsamasamahin mo yan, oy, parmali ka. Ito ang presyo namin. Kikita ka na dyan. Hindi mo na kailangan mamasyal, magbayad ng mga doktor para mabenta yung pabiyahin yung mga doktor sa US, sa Europe, wherever. Hindi mo na kailangan niya, sure na mabebenta. Kasi ganyan sa Japan, monopsony. The Yeah. government buys all the Correct, medicine. correct. Tapos yung government, ibibigay sa tao na libre. there is So mura. I understand now the Department of Health is encouraging yung mga manufacturers to locate in the medical zone. In Clark. Okay. In O Tarlac. Hindi, in Tarlac. Tarlac. In Tarlac. Ang sabi ng Department of Health, kung kayo manufacturer, halimbawa kayo ng B12 for example, kung nagtayo kayo diyan, lahat Na ng production production nyo, bibiling ko. Galing. O yan. Yan. Ganun dapat. Dapat yan. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 88. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Asa na? Oh. Andiyan na? Nawawala. Para na tayong DOT Oo, Nawawala yung campaign. Yung Okay. ating dugtog. Ito po, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, at ang ating Tuesday special, Astro del Castillo. Ako si Conrad Banal. Balik tayo, Karambola. Yan, meron na ba? Meron na. Meron ng OIC, pero walang ginagawa. Wala pa. Bakit ang daming tagal? Bakit ang tagal ng mga reaction natin? Alam mo yan na nagiging... Ano yan? Talaga bang sanay tayo na sanay na... Yung parang ganon. Okay lang yan. Crisis! Bukas na tayo mag-meeting. Ito Next nga, week? may isang buwan na. May isang buwan na. Ngayon pala mag-meeting yung ating... Tapos sinabi ni Claire, President Claire, nag-utos ng presidente, magtatayo na ng committee. To address. Asa na? Sino-sino? So, salita lang ni Claire yun. Yan. Hindi ba fake news yan? Dave Gomez, yan ang mong fake news. Hindi naman totoo yung sinasabi. Magtatayo daw ng committee. Asa na yung committee? Meron daw working group. Working group, okay. Working group, tapos committee, yun na. And then task force. Task force. yung ad hoc ay nahuli na. Yung Hindi ad hoc nakasali. nahuli na. Nahuli na. Ito, kampihan daw to. Kampihan Blues. Ang nangyayari dyan sa Lopez Group. Wow. Yan. Yung mga magpipinsan. Pipisa. Federico Piqui Lopez. Ito po yung pinuno, President CEO, noong First holding company, yung Lopez Inc. Yung First Holdings, naging Lopez Inc. na yun. Hindi, Yeah. separate. Separate ba? Lopez Inc. is a Ben separate. Press, yung dating Ben Yan yung Press, dating Ben Press. naging Lopez Inc. Lopez. Holding company po yan ng Lopez Group. Okay, siya ang CEO. At yung kapinsan niya naman, binabanatan daw, bakit nakipagpalit? Share swap to eh. Yung first gen, yung kanilang first gen, yan yung power company nila. nakipagpalit na shares with the Razon. Yeah. Ano ba yung infra ni Razon? Prime. Share 40%, swap. 40%. In other words, si Ricky Razon Is now part- nagkaroon ng pero majority controlling interest sa first gen. In exchange, nagkaroon ngayon ng holdings ang mga Lopez doon sa prime infra, Yes. which is into everything. Yes. Yeah. Sabi ng mga nakausap kong analyst,
It's a future move for the Lopez Group. Diversification nila yan eh. Ito ang butas kay Piki. Oo. Hindi ka humingi ng approval. Hindi kaya talaga? Hindi naman gagalaw yan ng walang approval. Hindi, Basic hindi, yun. ang sabi ni Piki, alam mo, there was a meeting and it was approved. Nandiyan nga si Bieber. Kaya kasama niya si Bieber. Sinabi. Pinsan din nila yun. Yeah. Anak ni Ambassador. Yeah, yeah. Oo. Sabi niya, First Holdings is a publicly listed company. We cannot just do these things without any kind of arrangement. Disclosure. Disclosure Meron yan. Pwede Meron ba yan? yan. Gumagawa, parang sinabi niya kay Gabi, Hindi. gumagawa ka ng issue eh. Gumagawa lang ba na issue? Yun ang sabi ni... Kasi Well, kailangan correct. kasi mag-invest sila sa ABS-CBN. Ayun, yun ang yun ang... Ito naman si Piki. Which was refused. Kasi I think. parang Oo. sinasabi ni Piki, it's like Wala na yan eh. giving, Oo. throwing good Yeah. money Ito, after bad. Parang ganun. Parang ganon. Diba? So, ang maganda rito, kampihan din. Oo, kampiyan sila. Maski sa pamilya namin, meron kampi kay Oo, Piki. may ganun. Yan. Hindi nawawala yan. Hindi nawawala yan. Hindi kasi may kapatid ako, dating CFO ng First Gen. Kaya medyo on the Piki side yun. Actually, sa totoo lang, for the longest time, among yung third generation, Si Piki ang level-headed. level head, maayos eh. Hindi babaero, Oo. hindi Tsaka yung mga... hindi gumagamit, Yeah. hindi. At saka yung mga Bakit kayo tumatawa? Sinasabi ko Hindi nga siya hindi gumaga- siya ganun eh. Oo, hindi siya ganun. Hindi siya Hindi flamboyant, hindi natin. Nag-agree naman kami eh. Oo nga. At saka yung mga choices niya, na-hold niya eh. Yung sa power sector, na workout, etc. Kaya tama yung sinasabi ni Paring Conrad eh. Ano? This is their future, It's a future. Oo, workout. Ano yung limited kayo sa real estate Oo. and the power? Wala na kayo sa... Ay versus yung infra, yung prime. You're in leisure. You are in water. You are in port management. And it's a worldwide operations. Alam ka naman lahat yan, sabay-sabay babagsak. It's a good deal. It's a good deal. It's a good deal. And the market has actually approved it, in effect. So, tapos. Pero kailangan gumawa ka ng galit. Siyempre, ABS-CBN to, this flagship ito. Ayan. Hindi mo ba naintindihan? Yan. Nandito lahat yung mga artista eh. Kinakatay. Ay, GSIS! Yes! GSIS! Oh. Sabi ng GSIS, nagyayabang na naman. Ito na. Si Wick Veloso. Lahat ng empleyado raw po ng gobyerno will receive refunds. 19 billion. Wow. 3-month loan moratorium. Ano ibig sabihin kaya? Ano nun, ang Wow. hinihingi ng mga members, Mr. Wick. President and GM, yung kanilang mga benepisyo. Kasi hanggang ngayon hindi nagbibigay ng dividend. Oo! Yeah. Oo nga. Oo. Hanggang ngayon. Sabi sa akin ng mga members. Ito daw, yung mga may utang sa GSIS. Hindi yan ang gusto namin. Yung dividend ibigay mo. Moratorium eh. Ang ibig sabihin ng moratorium? Hindi kayo magbabayad Hindi muna. 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 Babayaran nyo rin Yan, later yan, on. oo. O paano naging benepisyo yan? Ang benepisya, dividend. Ibigay mo yung dividend. This is a more responsive approach Nako. than a traditional moratorium. Instead of suspending payments, we are returning up to 3 months of amortizations in one lump sum, giving our members immediate support when they need it most. Tapos babayaran nyo ulit yung Babayaran nyo rin. Dividend ang akala ko dividend yung ibibigay niya eh. No. Hindi. Moratorium lang pala. Talo kayo ng pag-ibig. Yung pag-ibig magaling. Magaling. Nagbibigay ng dividend. Totoo. Galing ang pag-ibig. Mas maayos ang kanilang handling. Ang panawagan daw, isuspend ang contributions.
Mahirap naman Hindi siguro. hindi dapat. Hindi dapat. Hindi dapat. Kasi Hindi po na mamamatay yung fund. Mamamatay yung fund. Hindi dapat pakilamanan yan. Wala na yun. Eh, meron ganung Hindi idea dapat. eh. Hindi Suspend na daw dapat. ang... Sino naman yan? Coming from the I mean, Marcos. politicians. Kasi Ay, Amy. ay. Hindi na, ma'am. Hindi maganda. Uy Oh. ingat ka ah. Bakit? Hindi maganda yan? Hindi ibig sabihin ko, hindi maganda na suspend yung ano. Anti-Sara siguro Oo. to. Hindi pwedeng May pagka- may May pagka eh. Oo, Kasi di pro-Sara to si Amy. Suspend ang contribution. Wag, Naku, wag, ma'am. wag na Eh, nila tsaka pakilamanan yung bakit ano. etong mga pinag-iisip-isip Mga ng funds. GSIS, alagaan nyo na lang po yung pera ng mga Pera, empleyado. Wag na nila. Ang ginagawa nyo, ini-invest nyo patalo eh. Hindi, may political Hindi pa pressure. hindi pa kumukuha ng ng May political pressure. ng board approval. Ano yan, yung Alternergy, ano? Nagbabayad na daw. Oo. Hindi ko na nga daw binanggit yun eh. Ikaw naman Hindi, binanggit yun mo yung pa na pala yung alternative. press release pa nun na... Ha? Na ano? May press release? Oo. Ano press release? Hindi pa. But, Wala pa silang project? Wala pa. But it's ongoing na... Para they will- maharlika, and they ah. will add to the few, yung energy mix. or something. Parang mahalika, ang galing Oo. sa press release. Hmm. Pero wala raw silang tigil Yan. na Nagka-press nagplaplano. release. Na nagplaplano, tsaka press release. Yan. Ang GSIS naman, hindi, ang matindi dito yung DG Plus. Oh, yung DG. Mas matindi dito yung investment nila sa DG. At hindi nasasaling ha. Yung GS, maski ang press hindi pinag-uusapan ha. Hindi. Ano yan? Ano ibig sabihin no? Plus nga Oy eh. po, pag meron kayo nabalitaan, sinasabi ang karambola ay under retainer. Ako, Jonathan Joel, sabihin niyo po sa amin at babakbakin namin yung kumpanya na yun. Dahil wala kami. Pangako yan. Wala kaming tinatanggap na... Kasi may mga nakarating sa akin. Na ganyan. Under retainer daw ang karambola dito sa politikong to. Oo. Okay? At sinabi ko sa kanya, iharap mo sa akin yung tao niya, Oo. sasampalin ko sa harap mo. Tama. Tama yun. Binigyan ako kayo ng maleta? Oo. Sorry kami, Rimowa lang ang tinatanggap ng malita. Please, please. At hindi kami nagmamaleta. Oh, hindi. We don't do those tampipi things. kami. Tampipi. Sabi po, yan ang hirap sa fake news eh. Ano Oo. ba naman yan? Pati kayo inintriga? Matagal na kami ini-intriga. Marami Alistek. nag-intriga. Kasi tapos ang sasabihin, boss, inayos ko na nga yan eh. Ba't tayo binabanatan? Makapal talaga ang mukha niya mga karambola yan eh. Ganun daw ang paliwanag eh. Kumita na nga, hindi pa rin tumigil eh. Yan, nga ganun. Ganun ba yun? Ganon. Hindi, para kayong flood control ah. Hindi po kami kasama dyan sa mga kalokohan na yan. Ito, World Bank, 600 million daw ibibigay. Aprobado na, $600 million. Utang. Ang uutang. Utang na naman. Hindi bigay. Utang na loob, mga utang ng ina nyo. Amount 600 million para po sa Department of Education. Galing ha? Project for Learning Upgrade Support and Decentralization. Para daw po yan, program ng DepEd Alternative Learning System. ALS. Ano ibig sabihin? Alternative learning system. Kung ano-ano inaatupag natin dito hindi Classroom. natin itayo yung mga classroom Yan lamang po ang hinihiling Magtayo na ng classroom. Kasi ang dami magbe-benefit dyan Economy. Tapos yung mga estudyante, Oo. yung mga teacher hindi na mahihirapan kasi gagaang na yung kanilang workload. Ngayon, may sinabi rin on education, yung tax exemption daw po ng mga private schools. Nag-issue Revenue Memorandum Circular number 23/2026. Ang BIR. Okay? Sinimplihan daw po nila yung process ng tax incentives para sa private schools. Mabuti naman. Ano mabuti naman? Kasi Bakit? dati Bang ang gulo. pinagkakakitaan din Yes. to? Ha? Magulo.
Private schools na nga. Dati. So yun sa complaint sila. Kaya, Pagkikitaan din. Kasi pag complicated, pagkikita. mas madali ang No. kita. Ito, simplification, maganda nga yan, ginawa ni BIR Commission. So, simple na lang ang Mendoza, kitahan. oo. Yan, ah. Hindi. Ito, simple. Hindi. Sa BIR kasi, and ano yan, ang dami, ang kapal ng mga pipilapan mo eh. Oh, ngayon medyo mas maayos, mas maano, yung checklist nila, mas maano yung checklist nila. Hindi naman po dinescribe sa press release ng BIR kung ano yung mga pagbabago. So, siguro to sa mga darating na araw, malalaman din natin itong secret. Ito naman si Commissioner Mendoza, dapat hindi mo sinisimplehan para mag-issue ng... Kawawa naman yung mga taga-BIR. Wala sila Paano sila kikita? Paano sila maglalabas ng letter of authority? LOA. 80,000 ng panahon ni Lumagi yan. 80,000 LOA, pare. Letter of authority. Pag ikaw businessman ka, nakatanggap ka ng letter of authority, Kabahan ka na. kabahan ka na. 80,000 nung panahon ni Lumagi. 80,000 lang? Kawawa yung mga taga-BIR. 80,000 lang. Yun. LOA. Yung misis ko ata nakatanggap. Lumaki collection nila. Sinara na lang yung clinic. Sinala na lang. Kasi yung claim ng taga-BIR, posible kitain na isang dental clinic. Oo. Ganyan kalupit yung mga ulol na yan. LOA, titirahin ka ng letter of authority. Tapos ka na. Iba ang komputasyon nila. Iba ang komputasyon nila. Akala mo kumikita ka ng katakot-takot. Kala mo lang yun. Oo. Mabuti nga si Doktora, si Jojo, hindi sila tinurukan ng ano eh. Halika rito. Bibigyan kita ng anesthesia. Ito pa, press release ng DepEd. DepEd, on Monday, kahapon yun, highlighted its commitment to provide immediate employment to OFW teachers who were forced to return home. Do you have a listing man lang? Wala. Commitment pala. Ikaw naman eh. Saan sila pupunta? Commitment, post-commitment, pre-study. Yeah. Yung commitment magiging study yan. Oh. Yung study magiging plano. Okay? Merong mga ganyan na... Tapos at this time, commitment pa lang. Kumbaga, malayo-layo pa. nangangako kami. Committed kami. Tapos pag may konsepto na gagawa na naman ng Mga study na. technical working group. Study na. Ayan. Task Technical force. working group. Tapos tsaka magplaplano. So in short, parang ad hoc muna lahat yan. Ad hoc muna lahat yan. Crisis po tayo, DepEd. Yung mga ganyang commitment. Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara said that they also give educational support for repatriated workers and their children. That's good. Meron ba? Meron ba educational support? Kailan kaya ang dami po niyan Ilan libo daw yung babalik. Pero bagay, ilan lang naman doon ng teachers. Tapos may assistance din daw po yung mga 40,000 na hindi nakalakad na OFW. Naalala niyo yung kahapon? Oo. Meron 40,000 dahil sa gulo sa Middle East. Hindi sila makapasok. Papalakad na po sila, empleyado na sila, may contract na Oo. and everything, nandyan na yung ticket, hindi na tuloy. At gumastos na yung mga yan, pare, nagbenta na Yeah. siguro ng Oo. ano yan. Anong assistance Ng ibibigay? kalabaw, Anong ha? assistance May utang. tayo? Doon ako interesado. Sigurado. Anong assistance? Ano kayang assistance? Free yan? meals, hotel dahil sa... Through government programs. Ano nako? Through government programs. Ayaw sagutin ng diretsyo nung Ito nakalagay through government programs. Anong programa yung sinasabi nyo? There are at least 200,000 overseas job orders from alternative destination which are now available for the OFWs. Ayun, ibibigyan sila ng ibang placement. okay. Pwede yun. Ano yan? Noon pa yan eh. Dapat Pangako Meron pa lang yan. 200,000 Diversify. job order. Pangako pa may lang yan. diversification program Ang, na ang, ang, inintroduce ang before. Taiwan lang pare nag-offer ng so many 5,000 plus domestic helpers.
Kailangan Very daw important nila. yung system, yung database. Yan. Tagal na yan. Tagal na actually plano yan. Diversification program na yan. Gusto mo mabilisan. Kasi electronic ka lang nga Oh, eh. electronic. Bilis na nga mag-communicate. Ang bilis na nga mag-social media. Dapat lalo na pang public service. Mr. Del Castillo. Let Professor. me remind you. Professor. Professor. Astro. Let me remind you. Haste makes waste. Ito, gusto nyo agad, solusyon agad eh. Kailangan nga Oo, commitment muna, tapos i-study. Apektado yung ekonomiya eh. Tandaan natin, Yun. isa yan sa mga pundasyon na ekonomiya. OFWs. Yes. Pag nasira yan, ako, ang laki epekto yan sa growth. Oo nga eh. Tapos Meron hindi na pa nga gumagastos Bayanihan ang 3. Ano gobyerno. pa gusto mo? May Bayanihan 3 na-file. Oh. Ko-comment ba ako Ano dyan? pa gusto mo? Ayaw mo? Bayanihan 3, well, okay. You should understand. The process. Bayanihan. If I recall it right, nung Bayanihan 1, within 3 days, approve yan. Bayanihan 2, less than a month, approve yan. And talagang ang bilis nung reaction diyan, nung crisis. Ito after a month, Magmi-meeting na nga eh. Bayanihan 3 final kahapon. Oo. Sana naman Approve ma-action agad. na agad. Ayan. Actually, maganda naman rin yung konsepto. Though hindi perfect, may comment rin tayo. Oo. But, Meron ka bang kopya nun? Bayanihan 3? online, digital. Online. Hindi, Padala ko sa'yo, they're padala ko. saying it's only paper. Yeah. Ganon kabantad na ang ating mga taong bayan. Wala, mangyayari yan, papel lang yan. Puputok yan. Tokes lang yan. Yan ang problema. Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Oo. ang ating Tuesday special, Professor Astro del Castillo, Ayun. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIC 882, si Greg Rupek, Greg, ano to? Ay, naghihintay na po ang ating award-winning Yeah. Best Dressed Broadcast Journalist, Hindi lang Tokis yan. Dennis Atenor Jr. sa Sa Ronda, Pilipinas. Oh, Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ.